Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin. Ikalawa, mga paraan sa pagsulat ng balita. Ikatlo, mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, itampok. Ipagmalaki, sentro ng pansin, bigyan ng espesyal na pagkilala. Ikalawa, datos. Tala ng impormasyon na maaaring bilang, salita o anumang sinusuri at pinagmumula ng tamang pasya, representasyon na gamit sa pagsusuri ng anuman. Ikatlong bilang, pamatnubay, lead sa Ingles, gabay, batayan ng anuman, panimula. Ikaapat na bilang, konklusyon, bahagi ng pagtalakay o sulatin na nagbubuod ng mga pangunahing punto at naglalahad ng pangwakas na opinyon, resulta o hatol. Ikalimang bilang, payak, simple, madaling maunawaan, hindi maligoy at tiyak lamang. Ikaanim, talata, isang pangungusap o lipo ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng isang buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. Iyong napakinggan ang kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin. Tukuyin naman natin, paano nga ba at ano ang mga paraan sa pagsusulat ng isang balita? Una, gumawa ng ulo ng balita o headline gamit ang forma na ito, paksa, kuwit, pandiwa ng ano o sa ano. Halimbawa, PNU grad nagtap sa LEPT 2023. Ikalawa, itala ang datos ayon sa kahalagahan nito. Unahing itampok ang pinakamahalagang datos bilang pamatnubay o lead paragraph. Gamitin ang pabaliktad na piramide kung saan binabanggit ang pinakamahalagang detalye muna bago ang mga pansuportang detalye. Sasagot ang pamatnubay sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, bakit. Tingnan ang graphics na nasa slide kapag itatala mo ang datos ayon sa kahalagahan nito. Makikita na pabaliktad ang triangle na nasa graph. Ang pinakauna ay nakalahad ang pinakamahalagang detalye ng balita hanggang sa matatapos ito sa mga pansuportang detalye ng balita. Halimbawa, isang graduate ng Philippine Normal University ng Mindanao ang nagtap sa idinaos na September 2023 Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT. Si Ginoong DJ Moreno ay nagtapos ng Batsilyer ng Agham Pang-Edukasyon na may espesyalisasyon na pisika. Siya ay tubong Bayugan City. Ikatlong hakbang kung paano isulat ang balita kapag nabanggit na ang kumpletong pangalan sa pamatnubay ay huwag na itong ulitin pa. Gumamit ng sabi ni, wika niya, anya, dagdag pa niya. Sa ikaapat na hakbang naman, pagsalitain ang taong kasali sa balita. Lagyan ng panipi ang dialogo at tandaan na nasa loob ng panipi ang kuwit. Halimbawa, nagpapasalamat ako
sa dakilang may kapal sa biyayang ito. Pansinin na ang kuwit ay nasa loob ng panipi. Sabi ni Moreno sa isang panayam, "Alay ko sa aking mga magulang ang aking tagumpay." Dagdag pa niya. Ikalimang hakbang, iwasang magbigay ng opinyon sa balita at huwag lagyan ng konklusyon ito. Ika-6, gawing maikli ang talata at gumamit ng payak na mga salita. Ika-7, hindi susobra sa 75 salita ang pagtatalata ng balita. Ika-8, gamitin ang pangungusap na tukuyan kaysa balintiyak. Ika-9, isulat ang tuwiran at di-tuwirang sabi sa magkahiwalay na talata. At ang ika-10, ilahad ang 2 panig na sangkot sa balita. Iyong napakinggan ang mga hakbang kung paano isulat ang isang balita. Dumako tayo sa mga mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa aralin. Unang tanong, saan dapat isulat ang mahahalagang detalye ng isang balita? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. Ayon sa hakbang, ang mga mahalagang detalye ay dapat nakasulat sa unahan ng balita at susundan ito ng mga pansuportang detalye. Iwasan ang maligoy at dapat na ito ay walang halong sariling konklusyon. Tanging mga pangyayaring totoo o katotohanan lamang ang dapat nakalahad sa isang balita. Ikalawang tanong, paano isulat ang epektibong balita? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang balita ay epektibo kung naibahagi nito ang katotohanan para sa kaalaman ng madla. Naging balanse at patas sa bawat panig ng sangkot sa balita. Higit sa lahat, katotohanan lamang ang nilalaman para sa kaalaman ng lipunan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.